Isang masaya at magandang araw sa inyo mga bata. Handa na ba kayong matutunan ang ating bagong aralin? Sa araling ito, inaasahan na inyong naipakikita, nailalarawan at nahati ang mga bagay ng set sa dalawang pangkat na magkasindami upang maipakita ang kalahati at apat na pangkat na magkasindami upang maipakita ang sangkapat. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay atin munang balikan ang mga aralin na napag-aralan nyo na. Halina't ating sagutan ang mga gawain na aking inihanda. Pagmasdan ang mga hugis. Sabihin ang 1/2 o 1/4. Unang bilang, ito ba ay 1/2 o 1/4? Tama, 1/4. Pangalawa, ito ba ay 1/2 o 1/4? Tama, 1/2. Pangatlo, ito ba ay 1/2 o 1/4? Tama, 1/4. Pang-apat, ito ba ay 1/2 o 1/4? Tama, 1/2. Panlima, ito ba ay 1/2 o 1/4? Tama, 1/2. Magaling mga bata! Ngayon naman, pagbasdang mabuti ang mga hugis. Sabihin ang tama kung pantay ang pagkakahati sa isang buo at mali kung hindi. Unang bilang, pantay ba ang pagkakahati nito? Tama. Pangalawa, pantay ba ang pagkakahati nito? Tama. Pangatlo, pantay ba ang pagkakahati? Mali. Pang-apat, pantay ba ang pagkakahati? Tama. Panlima, pantay ba ang pagkakahati? Mali. Mahusay mga bata! Sino na sa inyo ang naranasang magbigay sa kaklase ng baon o anumang bagay na mayroon kayo? Ano ang inyong naramdaman nang makita ninyong tuwang-tuwa ang kaklase ninyo sa inyong ibinigay? Alam kong marami na sa inyo ang nakaranas ng magbigay sa inyong kaklase. At alam ko ring masaya kayo nang makita ninyong tuwang-tuwa ang inyong binigyan. Halina't ating basahin at unawaing mabuti ang maikling kwento at pagkatapos nito ay sasagutin natin ang mga tanong. Si Nico ay may dalang 8 piraso ng dalandan. Gusto niyang ipamahagi o ibigay ang 8 dalandan sa mga kaklase niyang walang baon dahil mayroon na siyang baon na tinapay. Tig-ilang dalandan kaya ang matatanggap ng bawat kaklase niya kung 2 sa kanila ang walang baon? Tig-ilan naman kaya ang matatanggap ng bawat kaklase niya kung 4 sa kanila ang walang baon? At ngayon, ating sagutin ang mga tanong. Unang tanong, sino ang may dalang dalandan? Tama, si Nico. Pangalawang tanong, ilang piraso ng dalandan ang dala ni Nico? Tama, 8. Pangatlong tanong, tig-ilang dalandan kaya ang matatanggap ng bawat kaklase niya kung 2 silang walang baon?
Sa tanong na ito, ipakikita ang ating sagot sa pamamagitan ng mga larawan. Halimbawa, sila ang dalawang bata na walang baon. Paghahatian nila ang 8 dalandan. Siyempre, kapag maghahati, dapat parehong bilang ng dalandan ang matatanggap nila. Ang gagawin natin ay isa-isahin nating ibibigay ang dalandan sa bawat bata hanggang sa makakuha sila ng parehong bilang ng dalandan. Halina't bigyan natin ng dalandan ang mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakatanggap ba ng parehong dami o bilang ng dalandan ang dalawang bata? Opo. Bilangin nga natin ang natanggap ng bawat isa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tig-ilang dalandan ang natanggap ng bawat bata? Tama. Tig-4. Pang-4 na tanong. Tig-ilang dalandan kaya ang matatanggap ng bawat kaklase niya kung 4 silang walang baon? Halimbawa, sila naman ang 4 na bata na walang baon at paghahatian nila ang 8 dalandan. Gaya kanina, kailangan parehong bilang ng dalandan ang matatanggap ng bawat bata. Halina't bigyan natin ng dalandan ang mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakatanggap ba ng parehong bilang ng dalandan ang 4 na bata? Opo. Bilangin nga natin ang natanggap ng bawat isa. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tig-ilang dalandan ang natanggap ng bawat bata? Tama. Tig-2. Panlimang tanong. Kung kayo si Nico, gagawin niyo rin ba ang ginawa niya? Bakit? Tandaan mga bata, ang pagbibigay at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ay tanda ng pagiging isang mabuting bata at dadalhin ninyo ang pag-uugaling ito hanggang sa inyong pagtanda. Lalo na sa panahon ng pandemya ay kailangan talaga ang pagbibigayan at pagmamalasakit sa kapwa dahil marami sa ating mga kababayan ang nangangailangan ngayon. Balikan natin ang ginawang paghahati sa 8 dalandan na natanggap ng 2 bata at 4 na bata na walang baon sa kwento. Sa 2 bata na walang baon, ang bawat bata ay nakatanggap ng 4 na dalandan at nangangahulugan ito na ang 4 ay kalahati o 1/2 ng 8. Para naman sa 4 na bata, ang bawat bata ay nakatanggap ng 2 dalandan at nangangahulugan ito na ang 2 ay sangkapat o 1/4 ng 8. Paano ang tamang paghahati sa mga bagay ng isang set upang maipakita ang kalahati o sangkapat? Sa araling ito ay pakikita ko ang 2 paraan ng paghahati
sa 1/2 o 1/4 na may parehong dami o bilang ang bawat grupo o pangkat. Unang paraan. Kung ang mga bagay sa isang set ay pantay ang pagkakaayos ng mga larawan, ay maaari tayong gumamit ng patayo o pahigang linya sa paghahati nito. Kailangan dito na pagganahin ang inyong imahinasyon na kung hahatiin ang mga ito ay may parehong dami o bilang ang bawat pangkat. Halimbawa, 1/2 ng 8 dalandan. Mapapansin sa set ng mga dalandan na pantay ang pagkakaayos ng mga ito. Kapag 1/2 ang hinahanap, ay hahatiin ito sa dalawang pangkat na may parehong dami o bilang. Ang gagamitin natin sa paghati ay patayo o pahigang linya. Paano natin hahatiin ito gamit ang patayong linya? Hatiin natin ito sa gitna. Pareho ba ang dami ng dalandan sa bawat pangkat? Opo. Paano naman natin hahatiin ng ganito? Hatiin ito sa gitna gamit ang pahigang linya. Parehong dami ba ang laman ng bawat pangkat? Opo. Ang bawat pangkat ay kumakatawan sa kalahati o 1/2 na naglalaman ng 4 na dalandan. Kaya, ang kalahati o 1/2 ng 8 dalandan ay 4. Paano naman ang paghati sa sangkapat o 1/4? Halimbawa, 1/4 ng 8 dalandan. Kapag 1/4 ang hinahanap, ay hahatiin ito sa 4 na pangkat na may parehong dami o bilang. Maaaring hatiin ng ganito gamit ang patayong linya at ganito gamit ang patayo at pahigang linya. Paano natin hahatiin ng ganito? Gamit ang patayong linya, unang hatiin sa gitna. Muling hatiin ang gitna ng unang pangkat. At hatiin muli sa gitna ng pangalawang pangkat. Pareho ba ang dami ng dalandan sa bawat pangkat? Opo. Paano naman natin hahatiin ng ganito? Hatiin muna sa gitna gamit ang patayong linya. Isunod ang paghati sa gitna gamit ang pahigang linya. Parehong dami ba ang laman ng bawat pangkat? Opo. At maaari din nating hatiin ng ganito. Kapag ganito ang pagkakaayos ng mga bagay, gamit ang pahigang linya ay hahatiin muna natin sa gitna. Isunod ang paghati sa gitna ng unang pangkat at paghati sa gitna ng pangalawang pangkat. Parehong dami ba ang laman ng bawat pangkat? Opo. Ang bawat pangkat ay kumakatawan sa sangkapat o 1/4 na naglalaman ng 2 dalandan. Kaya, ang sangkapat o 1/4 ng 8 dalandan ay 2. Pangalawang paraan. Kung ang mga bagay sa isang set ay hindi pantay ang pagkakaayos, ay maaari tayong gumuhit ng kahon at hahatiin ito sa 2 kung ang hahanapin natin ay 1/2 at 4 na hati naman kung 1/4. Ang gagawin natin ay i-distribute o ibabahagi ang mga larawan sa bawat bahagi ng kahon na magkasindami ang bilang o laman nito. Maaaring gumamit na lamang ng stick o bilog sa bawat bahagi ng kahon, imbes na iguhit ang mismong larawan. Halimbawa, 1/2 ng 8 dalandan.
Mapapansing hindi pantay ang pagkakaayos ng mga dalandan. Kapag 1/2 ang hahanapin, ay guguhit tayo ng kahon at hahatiin sa dalawang bahagi gamit ang pahigang linya. Ididistribute natin ang 8 dalandan. Imbes na larawan ng dalandan ang iguguhit, ay bilog o stick na lamang ang gagamitin. Pero si teacher, ang gagamitin ko ay bilog. Nasa inyo mga bata kung ano ang pipiliin ninyo, kung bilog ba o stick. Halina't i-distribute natin ang 8 dalandan sa dalawang bahagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang bawat pangkat ay naglalaman ng 4 na bilog. Kaya, ang 1/2 ng 8 dalandan ay 4. Kapag 1/4 ng 8 dalandan ang hinahanap, ay guguhit tayo ng kahon at hahatiin sa 4 na bahagi gamit ang patayo at pahigang linya. Halina't i-distribute natin ang 8 dalandan sa 4 na bahagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang bawat pangkat ay naglalaman ng 2 bilog. Kaya, ang 1/4 ng 8 dalandan ay 2. Upang lalong maintindihan ang ating aralin, ay ating sagutan ang mga sumusunod na gawain. Gamitin ang mga paraan na inyong natutunan. Sabihin ang tamang bilang na dapat ilagay sa patlang. Unang bilang. Ang 1/4 ng 4 na pipino ay bibigyan ko kayo ng 5 segundo para gawin ito. Tingnan natin kung paano nakuha ang sagot. Ang 1/4 ng 4 na pipino ay 1. Pangalawa, ang 1/2 ng 12 pinya ay bibigyan ko kayo ng 10 segundo para gawin ito. Tingnan natin kung paano nakuha ang sagot. Ang 1/2 ng 12 pinya ay 6. Pangatlo, ang 1/2 ng 14 na lapis ay bibigyan ko kayo ng 10 segundo para gawin ito. Tingnan natin kung paano nakuha ang sagot. Ang 1/2 ng 14 na lapis ay 7. Pang-apat, ang 1/4 ng 16 na isda ay
Bibigyan ko kayo ng 15 segundo para gawin ito. Tingnan natin kung paano nakuha ang sagot. Ang 1/4 ng 16 na isda ay 4. Paano ang tamang paghahati sa mga bagay ng set upang maipakita ang kalahati o sangkapat? Tandaan mga bata, kung kalahati o 1/2 ang hinahanap, ay hatiin ito sa 2 pangkat at tiyakin na magkasindami ang bilang o laman nito. Kung sangkapat o 1/4 ang hinahanap, ay hatiin ito sa 4 na pangkat at tiyakin na magkasindami ang bilang o laman nito. Sa mga halimbawang aking ibinigay, ay tiyak na naunawaan na ninyo ang tamang paraan ng paghahati sa 1/2 at 1/4. Alam kong handa na kayo sa isang pagsusulit. Para sa inyong pagsusulit, narito ang gagawin ninyo. Hatiin ang mga bagay ng set sa kalahati o sangkapat. Bilugan ang tamang sagot. Para naman sa inyong gawaing bahay, hanapin ang 1/2 o 1/4 ng set. Isulat ang tamang sagot. Maaaring pansamantalang itigil ang video na ito para kopyahin at sagutan sa inyong kwaderno ang pagsusulit at gawaing bahay. Hanggang sa muli mga bata, ito si Teacher Emeline na nagsasabing manatili tayong malusog at ligtas.